Magandang araw mga amot. Welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkukomento tayo. Well, patungkol po dito sa bagong kaganapan sa kinakaharap na problema ni Vice President Sara Duterte at ito po ay yung hindi matapos-tapos na issue ng confidential funds na kung saan ay isang empleyado niya, itong abogado na to, na contempt ng Quadcom at ipiniit sa Sandigang Bayan sa facility ng House of Representatives at panoorin niyo na lamang po dito sa video na in-upload ko nung nakaraan. At alam naman po natin, marami naman po sa atin ang nanonood ng telebisyon at dito sa social media na nagkaroon na naman ng masasabi nating mental breakdown si Vice President Sara Duterte dahil nga po sa naging pahayag niya kamakailan lamang sa isang interview ba o yung kanyang ginawang live stream sa loob ng facility kasama yung kanyang empleyado. At wag na nating ikwento, alam naman ninyo ang nangyari. So marami ang nagtatanong kung tama nga ba o mali itong ginawang hakbang ni Vice President Sara Duterte. Sa aking simpleng opinion, mali talaga yung ginawa ni VP Sara na pagbantaan ang buhay ng ating Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na rin po si First Lady yung asawa niya, yung First Lady natin. Hindi ko rin alam ang pangalan ng First Lady natin. Kakahiya. At saka syempre si Speaker Romualdez na kung saan sinabi niya na kung siya ay mapapatay o mamamatay, ay meron siyang inupahang assassin, ika nga. At inutos niya na patayin si BBM, si Lisa, si First Lady Lisa Araneta ba apelyido nun? Lisa Marcos, at si Speaker Romualdez, na talaga namang naigtad tayo doon sa kanyang sinabi ngayon dahil hindi dapat ganon ang takbo ng isip ng ating VP Sara. Kahit masabihin mo mainit ang ulo mo, syempre hindi mo dapat binabanggit yung ganon. Kung yun man talagang ginawa niya, hindi niya na dapat isiniwalat yun at malalagay siya sa alanganin. Siguro sa init na rin ng ulo, kaya nabanggit niya. Pero magkaganon man, maling-mali po yun. Yung mga ganung bagay ay sinasarili na lamang po, kapares niyan. Binanggit niya sa kanyang live stream. Siyempre, pag-iisipan ngayon siya. Kumbaga, nahanapan na siya ng malaking butas para masira ang kanyang political career, ang kanyang pangalan, at malagay sa bingit ng alanganin ang kanyang posisyon bilang Vice President. So may mga nagbabanggit na dapat kasuhan si VP Sara at may nagsasabi naman na dapat nang ma-impeach si VP Sara. Ang obserbasyon nga lamang po natin doon sa mga nakaraang araw ay pinanood mo natin ang bawat opinyon ng mga matataas na opisyal. Siyempre, yung mga direktang apektado ay hindi pa masyadong nagsasalita, pero yung kanilang mga crony, yung kanilang mga kaalyado ay iba na ang nagiging litanya, lalong-lalo na po ang ilan sa mga kongresista po natin
na sinasabing pinag-aaralan na nila kung impeachable offense ba itong ginawa ni BP Sara, ang NBI, ang Kapulisan, ang DILG, o pati na rin siguro DOJ ay pinag-aaralan kung pwede siyang kasuhan. So meron tayong napanood na legal expert na sinabi niya na ang Pangulo ng ating bansa lamang ang immune sa mga kaso, pero magmula sa Vice President pababa ay hindi immune sa mga kaso. So, ewan ko lang kung tama po siya, pero siya yung eksperto so pwede natin paniwalaan. Pero, siyempre, itong mga politiko na to na nagsasalita laban kay BP Sara ay siyempre, alam naman po natin, next year ay eleksyon na. At nagiging maingat din, napaobserbahan ko itong karamihan sa mga politiko at naninimbang kung sila ba ay sasakay dito sa mga ika nga patutsada na siya ay ma-impeach o kaya ay makasuhan dahil baka makaapekto ito sa kanila namang political career. Siyempre, boto ang mawawala at hindi naman po natin maitatanggi na sa kasalukuyan, isa ang mga Duterte sa pinakamalakas, pinakasikat, ika nga, na political clan sa ating bansa. At siyempre, maraming mga politiko pa rin ang ilag sa kanila dahil malawak ang kanilang impluensya. So, hindi naman natin masisi itong mga timawa sa kapangyarihan na manimbang kung sila ba ay aayon o mananatiling tahimik dito sa panawagan ng ilang mga politiko na kalaban ng ating Vice President na makasuhan siya o kaya ay ma-impeach. Pero ito lang sa akin, hindi naman tayo legal expert, ika nga. Kumbaga opinyong kalye lamang po itong ating ginagawa at kung ano yung naobserbahan natin. Pero granting na ika nga ma-impeach, wag na lang yung makasuhan, pero magkasunod na rin yan. Pag na-impeach mo ang Vice President, tuloy-tuloy na yun, makakasuhan mo na. So kung ma-impeach si BP Sara, gaano kaya nakatitiyak itong mga taong didinig ng impeachment ni BP Sara na hindi sila maaapektuhan? Kumbaga, i-railroad nila itong kaso ni BP Sara para maapura, ika nga. Kumbaga, sasakay sila rito para bumango ang kanilang pangalan. Paano kung hindi ganun ang mangyari? Siyempre, kaya nga binanggit ko, maraming politiko rin ang naninimbang kung sasakay sila dito sa mga panawagan na to, itong mga investigasyon na to, dahil maapektuhan ng malaki, mapabor man o hindi sa kanilang political career o political ambition kung sasabay sila dito sa kaguluhan na to. At may mga nagsasabi rin na nagkakaroon na ng political crisis sa ating bansa. Well, sa tingin ko, hindi pa naman umaabot sa ganun dahil maayos naman ang lahat. At kapag malamig ang ulo ni BP Sara, kumbaga nag-iiba rin yung kanyang katwiran. Kaparis na lang nung lumipas na yung init ng ulo niya, in-interview siya kung talaga bang ika nga meron siyang inupahan na assassin para itumba itong tatlong personalidad na to, at sinabi niya na sasagutin niya sa tamang panahon. So, ibig sabihin, bumaba na yung init ng ulo. Pero, naobserbahan din siyempre natin na sa pagkakataon na to, nanalo ang mga kongresista sa kanilang plano na siraan
si VP Sara. Kumbaga, nagamit nila yung pagkakataon na to o itong sitwasyon na to para makapagsalita ng hindi maganda si VP Sara. Panalo yung mga kongresista na to. Ang kulang lang siguro sa kanila follow up. Ano ang dapat nilang gawin? So, mamaya o Lunes ay magkakaroon na naman ng Quadcom ng pagdinig patungkol nga po dito sa confidential fund. At siyempre, misteryo kung dadalo si BP Sara. So kung ako naman kay BP Sara, kung talagang gusto niyang matapos na, kung matapos na itong kanyang kinakaharap na issue, puntahan na niya, daluhan na niya itong pagdinig na to. Regardless ng kung ano ang sasabihin niya, dumalo siya at harapan niya kumprontahin itong mga kongresista na to na dumidinig dito sa confidential fund na di umano ay kinurakot niya. So harapin niya na talaga ng buo. At kung talagang may malasakit naman siya dito sa kanyang mga empleyado na naiipit, dapat mas lalo siyang magpakita. Hindi dahil para isubject siya, ika nga, sa kahihiyan na pwedeng harapin niya sa Quadcom. Pero knowing Sara, knowing Inday Sara, hindi mangyayari yon dahil itong mga kongresista na to, nag-iisip din ito kung babanggain nila ng todo-todo si Sara, malaki ang magiging impact nito sa kanilang political ambition. May mga personalidad tayong napapansin na hindi masyadong maingay, kapare si Senator Raffy Tulfo. Bakit hindi siya nagsasalita? Hindi ba? Sino pa ba? Yung mga ibang senador diyan na ayaw ayaw maapektuhan yung kanilang ambisyon, yung mga re-electionista diyan. Ang isa lang na napansin ko nagsalita ay nagbigay ng pahayag ay si Senate President Chis Escudero na kumbaga hindi pa nga kritisismo, parang nagpapayo pa kay BP Sara sa mga nakapaligid sa kanya na pagtayuhan si BP Sara na kumbaga lamig ulo. Politika lang yan. Parang ganun ang gustong ipabatid ni Senate President Escudero sa kanya. Natama naman sa aking opinion. Pero nakakatawa rin, ika nga, na nabanggit ni BP Sara sa kanyang live stream, dun sa mga taong nag-interview sa kanya dun sa live stream na yon, ng mga ika nga, di umano, ay mga korupsyon na nangyayari mismo sa Malacanang at sa kamara na kung saan, daang milyon kung hindi man bilyong piso pala ang nilulustay ng mga tao na to sa bibig mismo ng galing ni BP Sara. So, nakakalungkot nga po lamang na pagkaganyan din lang na yung mga tao na yan ay nagbabatuhan ng akusasyon ng pandarambong sa lapi ng bayan, sino pa kaya ang pwede natin pagkatiwalaan? At yan po ang isang bagay na matagal ko nang sinasabi. Simula pa na mag-umpisa ako ng aking YouTube channel, lalo na pag dumarating itong mga panahon ng eleksyon, napakapiliin po natin yung ating mga ibinoboto. Hindi po porke nabigyan tayo ng konting pabor, konting ayuda, sila na po ang iboboto natin. O dili kaya ay sikat na angkan, sikat na personalidad, ay iboboto na po natin. Dahil hindi po tayo talaga nakakatiyak sa kanila. Sabagay, sino bang mga politiko dyan ang nakatitiyak tayo? Wala. Pero hanggat maaari, piliin po natin yung ating mga ilalagay sa ating balota. Sa susunod na taon, nasa atin na naman po uli ang kapangyarihan para magluklok ng mga tao sa matataas na posisyon.
Pakatingnan po natin kung sila talaga ay nakatulong sa atin o talagang binobola lamang po tayo, inuugoy lamang po tayo. At kaya lang po sila tatakbo sa mga nasabing posisyon na kanilang gustong takbuhan ay para mandambong din. Kumbaga, kung magnakaw din ng pondo ng bayan o dili kaya ay proteksyonan ng kanilang mga negosyo. Hindi ba? Nababalita ng mga nakakaraan. O may mga politiko diyan, may mga negosyo pala at yung kanilang negosyo ginagamit ang resources ng gobyerno para sa kanilang personal na negosyo. Hindi ho ba? Nakakalungkot na halos lahat sa aking pananaw ay ginagamit lamang ang kanilang posisyon para magpayaman. Wala po akong makitang, sa ngayon wala po akong makita. Wala po akong makita sa kanila na ika nga matino. Siguro kung meron man ako makikitang isang hindi naman sobrang tino, kasinungalingan naman yun. Siguro kung malinis na pamamalakad o malinis na ika nga track record lang din po ang pag-uusapan, hindi naman sobrang linis. Siguro si former Senator Raping Lacson, yun. Di ba sabi nga niya nung nanunungkulan siya bilang senador ay hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Wala siyang pondong hinahawakan. Talagang gumagawa lang siya ng batas. Pero ngayon, napapansin ko, pagkaraan niya, itong mga kongresista po natin, itong ating mga senador, nagkakandara pa sa budget. At pansinin din po natin na kapag national budget na ang pinag-uusapan, mas mabilis pa po sa kidlat na naaaproban yung mga pondo. At meron ako naalala sa isang napanood kong YouTube channel, hindi ko lang alam kung pwede kong banggitin, na kung ang Kongreso ay naububusisi o nasusuri ang pondo ng bawat ahensya ng gobyerno, sino naman ang vote na rin to Senate at Congress. Sino namang ahensya ng gobyerno ang pwedeng sumilip sa mga pondo ng mga kongresista at mga senador kung talaga bang nagagamit nila sa maayos yung kanilang mga pondo? Yan po ang aking tanong. Hindi naman siguro masamang magtanong. Meron bang sumusuri sa kanilang mga pondo? COA ba? Hindi naman siguro. Dahil ngayon, lumalabas yung confidential fund, di ba? Hindi pwedeng suriin dahil confidential na. Magbigay ka lang daw ng resibo, liquidated na. So, masyado tayong niluluko ng ating mga politiko. Kaya itong darating na eleksyon, mga amo, pakauuriin po natin itong ating mga iboboto. Dahil baka itong mga iboboto natin, magnanakaw lang din sa kaba ng bayan. At pakatandaan po natin, taon-taon na lamang po na naglalabas tayo ng pera sa kanila, trilyong piso din po ang napupunta sa korupsyon. Iyan po siguro ngayon ang kanilang pinagtatalunan. Yan, yung mga pagdinig na yan, kung ano-ano yan, yan ang pinakapunot dulo niyan, korupsyon. At hindi nila maibugan ng maayos. Pero pakaisipin nyo, kapag nagkakaroon sila ng malaking problema, kanino sila nagsusumbong? Sa ating mga tao. Bakit? Hindi nyo ba na itatanong sa inyong mga sarili kung bakit sa atin sila nagsusumbong? Dahil in reality, wala naman talaga silang kapangyarihan. Nasa atin ang kapangyarihan. Kung kaya natin silang ilagay sa pwesto, kaya din po natin silang alisin sa pwesto. Hindi ho ba? Kaya lagi sa atin sila nagsusumbong.
At yung mga tao nag-i-expose ng kanilang mga kabalbalan, kung hindi kinukulong, hindi ba? Nakababalitaan na lang natin, ilang panahon lang, yung nag-expose na yun, biglang nakahiga na lang sa kalsada. So, hindi pa rin talaga nagmamature ang politika sa ating bansa. Utak, magnanakaw pa rin ang ating mga politiko. Hindi ako matatakot sabihin yan. At hindi nila kayang idinayan na walang politiko ang hindi magnanakaw. Marami ho yan. Sabi nga nila, magnakaw ka ng itlog, magnakaw ka ng manok, kulong ka. Pero magnakaw ka ng bilyones sa pondo ng bayan, ilalagay ka pa sa pwesto. Para ano ka pa, karispe-respeto ka pa. Di ba parang nakakabwisit isipin. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to at aabangan pa po natin kung may mga bago pa pong isisiwalat si VP Sara. So, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po.